Isang tawag mula kay Frida ang magpapayanig sa mundo ni Wilfred. Parang pinunit at dinurog ng paulit-ulit ang puso ni Lorena nang marinig niya ang desisyon ni Wilfred. Hindi niya akalaing darating ang araw na ang lalaking minsan niyang minahal ng tapat, ang lalaking ipinag-alay niya ng lahat, ay siya ring magiging dahilan ng kanyang pinakamalalim na sugat. Sa isang iglap, tila gumuho ang lahat ng kanyang mga pangarap at plano sa kanyang pamilya. Hindi makapaniwala si Lorena kung gaano siya kaaga noong una na pinangakuan ni Wilfred ng walang hanggang pagmamahal. Ganon din kabilis nitong binasura ang kanilang pinagsamahan. Para kay Wilfred, sapat na ang lahat ng kasinungalingang ibinulong ni Ronnie upang tuluyang putulin ang kanilang relasyon. Ngunit hindi rin nagtagal. Dumating si Manang Pilar sa bahay ni Wilfred. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang bag habang dala-dala ang bigat ng katotohanan. Hindi niya matiis ang paninira ni Ronnie at ang pagkakakulong ni Lorena na walang kalaban-laban. Kaya't buong tapang niyang sinabi kay Wilfred, "Wilfred, hindi nagsisinungaling si Lorena. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Buntis siya. At kung patuloy mong ipagkakait ang katotohanan, ikaw lang ang mas lalong magsisisi sa huli." Ngunit si Wilfred, hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Ngunit dala ng kanyang pagdududa, nagdesisyon siyang harapin si Lorena sa city jail. Doon, sa malamig at mapanghusgang lugar ng kulungan, ipinahayag ni Wilfred ang kanyang plano. "Kapag nailuwal mo na ang bata, kukunin ko siya. Isasama ko siya sa US kasama si Leah. Hindi ka na muling magkakaroon ng karapatan pa." Tumigil ang mundo ni Lorena. Ang mga salitang binitiwan ni Wilfred ay parang matalim na kutsilyong bumaon sa kanyang dibdib. "Wilfred, pati ba naman siya? Hindi ba sapat na kinuha mo na sa akin si Leah? Bakit pati itong pinagbubuntis ko gusto mo ring agawin? Ako ang ina, Wilfred, ako." Ngunit sarado na ang puso ni Wilfred. Hindi na niya nakikita ang luha ni Lorena. Sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, biglang sumakit ang tiyan ni Lorena. Napasigaw siya sa sobrang sakit at agad siyang isinugod sa ospital. Doon sa kabila ng lahat ng dasal at pag-asa, bumigay ang kanyang katawan. At sa kasamaang palad, nalaglag ang bata. Halos hindi na makahinga si Lorena sa tindi ng sakit. Hindi lamang ito sakit sa katawan, kundi higit sa lahat, sakit sa kanyang puso. Ang pag-asang buo niyang inalagaan ay nawala sa isang iglap. Sa mga oras na iyon, tila natauhan si Lorena. Napagtanto niyang wala nang saysay ang makiusap pa. Kahit anong gawin niyang pakiusap kay Wilfred, sarado na ang isip nito. Kaya't pinangako niya sa sarili, "Hindi na ako magmamakaawa. Hindi na ako iiyak pa sa harap mo, Wilfred. Ibubuhos ko na lamang lahat ng lakas ko sa paghahanap ng ebidensyang magpapatunay na inosente ako. At kapag dumating ang araw na yon, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mong pagtalikod." At sa puso niya, nag-alab ang galit. Hindi lamang laban kay Wilfred, kundi lalo na laban kay Ronnie, ang babaeng puno ng panlilinlang at kasakiman. Habang umuusad ang kaso, unti-unting lumilitaw ang mga taong handang tumulong kay Lorena. Una na ito si Fern, ang kanyang matalik na kaibigan. Noon mahirap at walang-wala sila. Ngunit ngayon, isa ng matagumpay na negosyante si Fern. Sa kabila ng tagumpay, hindi nito nakalimutan ang kanilang pinagsamahan. Nagbalik ito upang ipaglaban ang kaibigan at ibigay ang lahat ng suporta, pinansyal man o emosyonal. Sumunod ay ang kanyang dating amo na si Amar. Nang mabalitaan niya ang pagkakakulong ni Lorena, agad siyang bumalik sa Pilipinas. Alam niyang walang kapasidad si Lorena na gawin ang kasalanang ibinibintang sa kanya. Kaya determinado siyang tulungan ito sa abot ng kanyang makakaya.
Hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang mga testigo laban kay Ronnie. Isa na rito si Frida, ang taong minsan naging kasabwat niya. Si Frida ang nagmanipula ng mga sales report upang palabasin na si Lorena ay nagnakaw. Ngunit dala ng konsensya, hindi na siya nakatiis. Sa huli, pinili niyang tumayo at ipagtapat ang lahat. Inutusan lang ako ni Ronnie. Wala akong lakas ng loob na tumanggi, pero mali ang lahat ng ito. At oras na para itama ko ang pagkakamali ko. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamabigat na ebidensya ay mula sa taong matagal nang binabaliwala, si Gian. Matagal na nagtitimpi si Gian, ngunit ngayon ay naubos na ang kanyang pasensya. Wala na siyang pakialam kung kanino siya lalaban. Ang mahalaga, lumabas ang katotohanan. Ipinakita niya ang mga ebidensyang hawak niya. Ang mga litrato ni Joy na ginutay-gutay ni Ronnie, tanda ng kanyang galit. At higit pa, ang mga voice recordings ng kanyang masasamang plano kung paano ididiin si Lorena sa krimen na hindi niya naman ginawa. Unti-unting lumilinaw ang lahat. Ang mga kasinungalingan ni Ronnie ay nabubunyag isa-isa. At sa huli, pinatunayan ng korte na si Lorena ay inosente. Doon lamang natauhan si Wilfred. Tila biglang bumalik lahat ng alaala. Ang mga panahong nagmamakaawa si Lorena at Tristan. Ngunit pinili niyang maniwala kay Ronnie. Napagtanto niyang sana ay buhay pa ang kanilang anak kung hindi siya nagpauto. Ngunit huli na ang lahat. Ngayon si Lorena naman ang nagpakita ng lakas. Ipinaramdam niya kay Wilfred ang sakit na minsan niyang naranasan, ang hindi paniwalaan, ang husgahan at ang mawalan ng lahat dahil sa maling akala. Ngayon Wilfred, ramdam mo na ba kung gaano kasakit ang mawalan? Ganyan din ang sakit na ibinigay mo sa akin noon. Ngunit ang kaibahan, ako noon nagmamakaawa, ngayon hinding-hindi na. At sa harap ng lahat, tumayo si Lorena bilang isang babae na nagtagumpay laban sa kasinungalingan. Kaya naman sa iyong palagay, tama lang ba na makonsensya si Frida at tumawag kay Wilfred para sabihin ng totoo na siya ang inutusan lamang ni Ronnie para mapagbintangan si Lorena? Kung oo ang iyong sagot ay huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang kwento. At syempre, maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.